Hello guys, Skygo 150. Ang issue nito ay hirap siyang paandarin. Tapos habang nasa biyahe biglang namamatay. So ayan, subukan natin guys. On yung susi. Yan, on na siya. Subukan natin paandarin. Kick. Ayan, mandar na siya. Mandar siya guys, pero ang issue nito ay biglang mamamatay tapos hirap paandarin, lalo na pag umaga. So ayan guys, napaandar natin siya, pero ang problema talaga nito may time siya na hirap talagang paandarin, tapos kung nasa biyahe biglang mamamatay. So ang una nating i-check yung step by step natin gagawin to guys, kasi base sa issue niya, ganun yung issue niya. So unahin natin i-check yung primary coil. Tingnan natin kung ilan yung resistance ng windings ng primary coil, kasi primary type to. So ayan, hanapin natin yung sakit na dinalabasan ng wire dito na galing sa stator. Buksan natin to. So ayan guys, dito yung wire na galing sa primary coil, itong black na may lining na red. Ititest natin yan. So ayan. So ayan guys, nandito yung wire na galing sa primary coil. Yung positive test probe ilagay natin dito. Siya nga pala, setting natin sa ohms, dun sa pinakamataas na resistance. Ito kasi automatic to eh. Kumbaga pag setting ng ohms, pipili na lang ako ganyan. Pero dun sa iba, arrange nyo ng 2k ohms. 2k ohms yung setting dito na i-range nyo. Dito sa akin, i-set ko lang dito sa mega ohms, yung pinakamataas na, para reading niya yung pinakamataas na resistance. So mega ohms yung sinit ko. Tapos yung negative probe ilagay ko sa negative. Itong positive test probe dito na sa wire ng positive na galing sa stator or sa primary coil. Tapos yung negative dito ko na lang inilagay sa negative ng battery. Tingnan natin kung ilan yung resistance ng primary coil. So ayan guys, nag-reading siya ng 258. Mas mababa na to guys. Dapat kasi 500 to 400. So sa ganitong mga motor, kadalasan ito yung bago pa na primary coil, nagre-reading sila ng 300 something sa mga ganitong type na motor. Hindi kagaya ng TMX na yung primary coil ay ang pinaka ano niya ay 400 na resistance, 400 ohms. So pag ganito mga Skygo, 300 something lang. So ngayon 257, 258 lalaro siya. So ibig sabihin guys, mababa na siya.
Kaya mahina na bumato yung ng kuryente yung primary coil. Kaya minsan nangyayari mahirap paanda rin to, at saka bila siyang namamatayan. So ibig sabihin, ito yung pinaka-main na problema guys kung bakit nangyayari ang ganun. So nakita na natin, kasi inulit ko, pag ganito is kego at saka pag primary coil, okay siya pag 300 something yung reading, 300 pataas, 300 ohms. So ito 257 na lang, so makababa na siya guys. Kaya nangyayari ganun, mahirap siya makapick up ng kuryente, mahirap makalabas ng kuryente si primary coil para si CDI ay masupplyan niya ng alternating current. Kaya ganun yung nangyayari, minsan namamatayan, minsan mahirap ng paandarin. So ang gagawin natin dito guys, kasi dito lang siya may problema sa primary, kakonvert ito natin ng DC operated. Lalagyan natin siya ng DC operated na CDI. Kaysa wala kasing mabibili na yung primary coil lang. Hindi katulad ng TMX na pwede tanggalin yung primary coil tapos primary coil lang yung ipapalit. Sa ganitong mga klaseng motor, buo mo siyang papalitan. Kasama na yung stator, yung stator coil, yung nagbibigay ng charging. Kasama na siya. So, para sigurado, ititest ko rin yung stator coil nya, yung para sa charging kung buo pa. So ayan guys, goods pa naman yung stator coil nya, yung para sa charging. Goods pa naman, buo pa naman siya. Kasi importante din yun guys, kasi magka-convert tayo ng DC operated. So importante yung stator coil nya, siya mabibigay ng charging. Importante good siya para si si charging, okay yung charging, masusupplyan ng pati yung output para sa charging, okay siya. Para si CDI masupplyan ng 12 volts. So ayan. So tapos na tayo dito guys. Doon tayo sa sa spark, para yung comparison natin yung spark niya ngayon tapos spark ng nung pagkatapos mapalitan natin ng CDI na DC operated. I-comparison natin. Dito tayo sa spark plug, sa high tension wire ng ignition coil. So, kinabitan na yung spark plug. Dali natin to. Okay guys, subukan natin yung spark. Yan, wala. Yan, mayroon pero mahina. Yan, wala na naman. Yan, mayroon pero mahina. Mahina. So, pawala-wala yung spark niya. Minsan nag-spark pero mahina. Tapos pag ilayo natin siya ng mga half inch, ayaw niya mag-spark. Pag ilapit naman, nag-spark. Minsan hindi, pero mahina pag nag-spark.
Yan, wala. Kahit nasa malapit. So, ayan. Kung nag-spark siya, mahina. Tapos, kahit nasa malapit, meron siyang time, hindi na nag-spark. Tapos, pag ilayo ng mga half inch, mahirap siya. Hindi siya nag-spark. So, ayan. Tapos, pag napalitan natin to ng CDI, i-comparison natin mamaya. Ito na yung CDI na ipapalit natin sa XRM 125. Saan yung luma niya? Ito yung luma na CDI. Ito yung sa XRM. So ang gagawin natin dito guys, dito yung accessories wire, negative. Tapos ito nasa taas. Ito dito. Sa ignition coil ito papunta. Tapos yung dito sa taas, sa left side, pulser. Dito na lang tayo kukuha ng accessories wire. Ito. Yung papunta ng regulator, mayroon accessories wire. Tapos itong dating socket ng CDI, mayroon siyang dalawang green. So ang isang green dito ay papunta yan ng pulser. So negative to ng pulser. Ito. Tapos ito, ang connection nito papunta to ng negative. So may negative ito. Para si pulser magkaroon ng negative, ay ito, ilalagay natin dito sa green. Kasi doon sa lumang CDI niya, itong dalawa na to, magkakaroon siya ng contact pag kinabit to. So kumbaga si pulser, wala pa siyang negative. Magkakaroon na lang siya ng negative pag sinalang na siya sa CDI. Kasi dito, yan, paano yan, ganyan. Kasi ito, magkadikit sila pag nasa CDI na. So kumbaga itong wire na to, magkakaroon sila ng continuity pag nandito na siya sa CDI. So gagawin natin, kasi hindi na to gagamitin, para magkaroon ng negative si pulser, itatap natin yan dito. So ayan na guys, pinagtatanggal ko na siya socket dito. Yung CDI, maghahanap pa tayo ng socket na para dito, yung pang XRM nya na pwede dito na socket. So ang gagawin natin ngayon ay kakabit lang muna natin to, gaganyan. So yung pulser ito, blue na may lining na white para sa ignition coil, negative, ayan, naka negative na pati yung para sa pulser na negative. Tapos dito ako kumuha ng accessories wire dito, yan sa may regulator, mayroong black dyan, accessories wire yan. So ayan, ididiretso lang muna natin to. Ayan na, linagyan ko lang siya ng division dito para hindi sila magdikit, kasi susubukan lang natin to kung ano yung performance ng kuryente niya, para makomparison natin dun sa dati. So ito yung, ulitin ko, ito yung pulser, accessories wire, yung negative. Tapos dito na, tinap ko na yung negative ng pulser, yung green na may lining na white. Tapos yung isa dito, ito black na may white, papunta yan na black na parang may yellow.
utayan ng ignition coil. So ayan, susubukan natin. Subukan natin ito para makomparison natin yung kanina na spark at saka sa ngayon. On yung susi. Yan, spark ka agad guys. Oh, ang lakas. Kahit nasa malayo siya, malayo, mga half inch. Yun. So confirm, malakas to kaysa kanina. Yan. Yan, palaging nag-spark kahit mga half inch. Yan, half inch. Yan, abot yung spark nya. Hindi gaya ng kanina. So ayan guys, kaya kanina dumiretso na ako sa primary coil kasi itong spark plug cap pinalitan na, yung spark plug pinalitan na din, tapos ganoon pa rin yung problema, ganoon pa rin yung concern ng may-ari kasi yun nga, hirap panda rin, tapos bigla na siyang namamatayan. Kaya doon ako dumiretso guys, kasi primary type to. Doon ako dumiretso hindi na ako dito nag troubleshoot sa spark plug at saka dito sa cap. Kasi bago to, bago na din yung spark plug. So ayan. Ganun lang guys. Gahanap na lang ako ng socket para sa CDI. So ayan, goods na to.